Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Yano. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Bicol. Lumaki si Yano sa pangangalaga ni Lolo Tino. Silang dalawa na lamang ang magkasama sa buhay at ang pagsasaka ang hanap buhay ng dalawa. Saging at kamote ang pangunahing pananim na madalas hinahanap ng mga suki sa merkado. At sa lawak ng taniman, may namumukod tanging puno na naiiba sa lahat. Ito pa lamang din ang unang beses na nakakita ng ganong klase ng saging ang binata. Malaki ang buwig at ang mismong prutas, kulay lila na bahagyang mapupula ang balat. Sa tuwing mapapadaan sa bahaging kinalalagyan nito, hindi maiwasang mapatingala. Boradong saging ang tawag dyan na po. Napansin ko kapag nadaang ka rito titigil ka tititig sa puno. May nakikita ka ba? Tanong ni Lolo Tino. Wala naman ho, Lolo. Naihiwagaan lang po ko . Hindi ko alam na may ganitong klase pala ng saging. Nakatikim ka na ba ng ganitong prutas, Lo? Tanong ni Yano. Oo naman na po. Isang beses. Noong nabubuhay pa yung kumpare kong nagbigay. Kagaya pa rin naman ng ordinaryong saging na nakakain natin sa araw-araw. Pero alam mo ba kung ano ang pinakahihintay ko sa punong yan? Ang mutya na kusang pinagkakaloob sa takdang panahon. Mutya, Lolo? Ano pong klase yun? Klase ba yan ng swerte? Hindi. Batang ito talaga. Kapag sinabing mutya, tumutukoy sa malakas na sandatang panlaban sa mga aswang, engkanto at iba pang masasamang elemento sa paligid. Katulad ng anting-anting ambisa, kung pamilyar ka roon. Anting-anting lang pala . Paano naman magkakaroon ng mutya ng puno ng saging? May maglalagay po ba na antingero? Hindi. Ito ang tinatawag na biyaya ng kalikasan. Kusang magbibigay pagsapit ng tamang oras. Huwag ka na nga masyadong maraming tanong. Hintayin na lang natin ang araw na yon. Pag-uusap ng maglolo. Natawa na lamang si Yano sa usapan nila ni Lolo Tino. Napatitig sa puno ng saging. Napailing na lamang sa sinabi ng matanda. Pagsapit ng hapon, natapos din ang pagtatabas ng damo. Nagpapahinga sa duyan nang matanaw ang isang lalaki sa hindi kalayuan. Dali-daling sinita dahil isa-isang sinisira ang mga saha. Tumigil ito ngunit binantaan si Yano. Hindi makapaniwala dahil sa layo ng distansya. Umabot sa kanya ang pagbato. Pinuntahan ng hindi makatiis. Ngunit pagkalapit doon sa binata, kagad siyang kinagat sabay karipas ng takbo. Hindi na rin hinabol ng matanaw si Lolo Tino. Nagtataka itong napatingin sa binatang nakasalubong. Oh, anong nangyari? Nagmamadali ako sa pagparito dahil dinig na dinig yung boses mo kakasigaw. Sino ba yung batang yon? Tanong ni Lolo Tino. Ewan ko, Lolo. Basta ang alam ko, kinagat ako ng taong yun . Bigla ba namang winasak yung mga saha? Tapos sinita ko. Nang bato ba naman? Nilapitan ko nga para kausapin kaso nangagat naman. Tugon ni Yano. Baka natakot sa dating mo. Kilala pa naman kita. Yang ugali mo, nagmumukhang tigre kapag may kaunting ano sa paligid. Hayaan mo na,
tutubo pa naman yung mga sahang ito. Umuwi ka na lang sa bahay para magamot yung sugat mo. Masyadong nagdurugo eh. Wika ni Lolo Tino. Napapabuntong hininga na lamang si Yano habang tinatanaw ang dinaanan ng binata kanina. Nakita niya ito, nakatingin, nakipagtitiga ng ilang sandali bago tuluyang umalis. Napailing na lamang si Yano. Nagdikdik ng malunggay. Ang katas nito ang ginawang gamot. Napadaing sa labis na kirot. Matagal bago tumigil ang pagdurugo ng sugat ni Yano. Rumehistro ang iilang ngipin sa balat. Habang nakatitig, kinilabutan sa hindi malamang dahilan. Nilagyan din ito ng iba pang gamot pagdating ni Lolo Tino. Ilang araw ang lumipas. Nang tanggalin ni Yano ang benda ay walang nagbago. Sariwa pa rin ang sugat. Lumapit ito kay Lolo Tino para magtanong. Kahit ang matanda, nagtataka kung paanong hindi ito gumaling. Nako, hindi yata epektibo ang gamot natin ha. Pumunta ka kaya kay paring Raul. Ipasuri mo sa kanya ang sugat na yan. Pagkatapos, pakisabi 3 bangkat ng kamote ang may hahatid sa tindahan niya bukas ng hapon. Ang saging naman, sa susunod na araw pa. Wika ni Lolo Tino. Lolo, bata po kaya yun? Hindi naman ganito yung resulta kapag bata lang yung kumagat eh. Tignan yung maigi oh. Tugon ni Yano. Hindi pinapansin ang utos na matanda. Kaya nga ang sinabi ko sa'yo, pumunta ka kay paring Raul. Manggagamot yon. Siya ang makakasagot sa lahat ng katanungan mo. Huwag mo rin palang kalimutan yung... Hoy! Itong batang to, nagsasalita pa ako eh. Wika ni Lolo Tino. Hindi pinakinggan ni Yano ang matanda. Nagmamadali sa pagpunta sa tahanan ng manggagamot. Kaso nga lang, walang tao pagdating. Ang naroon lang ay ang aso nito. Naupo sa tabi at naghintay. Hindi naglaon. Umalulong ang aso, kasabay ng pagtaas ng buntot. Agresibo ang kilos na parabang may kung ano sa paligid na handang sugurin. Kinilabutan na rin ang binata, kaya lumapit sa kamalig kung saan nakabalandra ang iba't ibang patalim. Napabunot ng itak ng lumakas ang alulong. Ilang sandali pa may kumaluskos sa talahiban. Napako ang titig ni Yano sa itim na figura. Nakausli ang ulo nito. Hindi naglaon. Bumungad ang kalahati ng muka. Nanlilisik ang mga mata. Lalong tumahol ang aso. Sumugod at ang kasunod na napansin ng binata. Ang pagtahimik ng paligid. Nang silipin ang bahaging yon, nakabulagta na ang katawan ng aso. Nagmamadaling lumapit kay Mang Raul nang masipat sa daan. Kagad namang lumakad ang matanda. Sinundan ang dinaanan ng nilalang. Pagkabalik ay binato ng tanong si Yano. Sinagot naman ang lahat ng katanungan nito. Manong, ano po kaya yon? Hindi man lang nakatagal yung aso eh. Paglapit patay kagad. Wika ni Yano. Aswang, ano pa nga ba? Ikaw, ano naman ang ginagawa mo rito? Mabuti at hindi ikaw ang inatake. Tugon ni Mang Raul. May ipapatingin po sana akong sugat kaso wala ka kanina kaya naghintay ako. Binatilyo po yung kumagat sa akin eh. Mga edad 12. Hindi naman kalakihan yung katawan pero parang tigre kumagat. Ilang araw na nga po yung lumipas pero sariwa pa rin yung sugat ko. Tignan po ninyo. Wika ni Yano.
Sabay pakita ng kamay. Sinuri ito ni Mang Raul. Nagbigkas na mga orasyon. Hinipa ng 3 beses. Matapos ang ilang sandali na pagtitig, pinatuloy sa tahanan para sa aktwal na gamutan. Hinugasan ng langis ang sugat. Naglabas ng mga gamit na hindi mapangalanan ni Yano. Hinayaan niya ang manggagamot anuman ang gawin. Hindi nagtagal, nakaramdam na matinding kirot ang binata. Hindi naman makapaniwala si Yano nang sabihin ni Mang Raul ang katotohanan. Aswang ang binatilyong kumagat sa kanya. Napatitig ang binata. Nahirapan sa pagproseso sa nadinig. Nang magtanong ang matanda, inilarawang mabuti ang binatilyo. Nang sandaling yun, normal lang naman lahat ng kilos ng lalaki. Tipikal na galaw ng taong galit. Nagwawala, masama ang titig. Walang napansin na amoy katulad ng tanong ni Mang Raul o kahit ang nakakakilabot na hangin. Pambihira ka naman, Yano. Hindi mo man lang nasagot yung mga katanungan ko. Sigurado ka bang wala ka talagang napansin? Hindi bale na. Baka napadaan lang yon. Bibigyan kita ng langis. Huwag mong kaliligta ang gamutin ng sugat mo araw-araw. Tuwing hapon naman, kailangan mong pausukan ang kamangyan. Bumalik ka sa susunod na araw para sa muling pagsusuri. Maging maingat ka rin sa iyong paligid. Wika ni Mang Raul. Umuwi si Yano dala ang mga gamot. Habang naglalakad sa daan, napansin ang pag-alingasaw sa paligid. Hindi alintana dahil dumaan sa tambakan ng basura. Ngunit pagdating sa unahan, nagulat ng masipat ang binatilyo. Ngunit sa puntong yun, magaan ang pakikitungo. Nakangiting lumapit sa kanya. Nag-alay pa ng pagkain na nakabalot sa dahon ng saging. Hindi nagsasalita. Inilapag lamang sa lupa at saka dahan-dahang umalis. Akala mo yata mauuto ko sa ganyan, ano? Aswang ka. Hindi mababayaran ng pagkain yung ginawa mo sa akin. Wika ni Yano sa sarili. Dinampot ng binata saka binalibag. Saktong tumama sa ulo ng binatilyo. Sa puntong ito, kinilabutan ang binata sa titig. Matalim na parabang tatagos sa buto. Hindi naglaon. Nawala bigla at lumitaw sa likuran. Sumugod, nanakit at nanakal. Nanlaban si Yano dahilan para dumausdos pababa ng burol. Mabilis na sumunod ang binatilyo. Ngunit sa pagkakataong ito, may tumagos na patalim sa katawan at nang sulya pa ng likuran. Naroon si Mang Raul. Ang matanda naman ngayon ang sinugod ngunit hindi nakatagal. Matapos ang ilang beses na saksak at pagsambit ng orasyon, tuluyan itong bumulagta. Pag-alis mo sa bahay, kinutuban ako sa ihip ng hangin. Mabuti na lang sinundan kita dahil kung hindi, malamang naging hapunan ka na. May langis ka pero hindi mo man lang naisipang isaboy. Ito ang binatilyong kumagat sa'yo, ano? Wala ka nang poproblemahin dahil ayon sa kasabihan naming manggagamot, kapag nasawi na ang aswang na kumagat sa tao, mawawala ng bisa ang sumpa. Tinanggal ko na rin naman kanina noong ginamot kita. Pagpapaliwanag ni Mang Raul. Sinamahan si Yano pauwi ng matanda. Takip silim na rin ang mga oras na yon nang sandaling napadaan sa sagingan kung saan nakatirik ang puno ng saging ng morado. Huminto si Mang Raul at napatitig sa puno. Manong, may problema po ba sa saging namin? Morado daw po yan, sabi ni Lolo .
Tanong ni Yano. Alam ko, may nararamdaman lang ako sa punong ito. Hindi na ako magtataka kung balang araw magbibigay ito ng biyaya. Tugon ni Mang Raul. Sa sinabi ng manggagamot, naisip ni Yano ang sinabi ni Lolo Tino. Sa tahanan tinuloy ang usapan at dito nakarinig ng mga bagay-bagay na tuluyang nagpataas ng balahibo sa katawan ng binata. Binanggit ni Mang Raul ang aswang na kumagat kay Yano. Nasawi ito sa madali ang engkwentro kanina. Tinukoy na matanda na sa mga susunod na araw, posibleng magsunod-sunod ang pagdayo ng mga nilalang sa lugar, lalong-lalo na sa sagingan. Mag-aabang ang mga ito sa puno na magbibigay ng mutya sa takdang oras. Kinumpirma ng manggagamot na mangyayari ito dahil ang mutya ng saging na hawak ng albularyo naging aktibo ng sandaling tumapat sa puno ng morado. Nilinaw ang babala na kapag may aaligid, huwag nang makialam. Ang punong may kargang mutya ay siyang magtataboy sa mga elemento. Tuwang-tuwa naman si Lolo Tino dahil ilang taon magmula noong itinanim ang puno. Sa wakas, mangyayari na ang inaasahan. Naging kapanapanabik nang sabihin ito ang pangalan ng kumpare na nagbigay ng saha. Si Mang Densyo, ang kilalang manunugis sa probinsya. Siya rin ang nagkaloob ng mutya kay Mang Raul. Matapos naman ang usapan, lumapit si Yano sa matanda upang magtanong. Manong, hindi po ba delikado yung ganon? Kayo na rin po yung nagsabi na may aaligid sa punong magbibigay ng mutya sa takdang oras. Nakita nyo naman sa bahaging to ng sityo. Walang ibang tao, kundi kami lang ni Lolo. Kung sakali mang susugod yung mga yun, syempre lagot kami. Ano bang laban namin sa mga aswang? Tanong ni Yano. Kagaya rin ng sinabi ko, sa puno ng morado aaligid ang mga aswang. Hindi nyo kailangang makialam dahil ang puno mismo ang magtataboy sa mga ito kung magtatangka silang kunin ang mutya. Wala ka namang dapat ipag-alalayan mo. Tugon ni Mang Raul. Paanong hindi mag-aalala, Manong, kung sa taniman namin nakatirik yung puno na dahilan kung bakit may aswang dito? Inunahan na ng binatilyo. Kinagat pa nga ako tapos inatake. Manong, paano kung putulin na lang natin yung puno? Sa ganun may iiwasan yung anumang problema. Wala kang alam, kaya mainam nang tumahimik ka na lang. Walang puputulin na puno. Hayaan mong mabuhay ang morado. Hayaan mong magsilang ng mutya ang punong yon. Tugon ni Mang Raul. Hindi na nakahabol ng tanong si Yano sa pagmamadali na matanda. Napailing na lamang ang binata habang hinahatid ito ng tanaw. Nang dumako ang tingin sa sagingan, hindi maiwasang kilabutan sa ideyang may aswang. At hindi nagtagal, may napansing gumagalaw sa hindi kalayuan. Nang titigang mabuti, unti-unting lumitaw ang anino ng nilalang. Unang lumantad ang nanlilisik na mga mata. Sinundan pa ng nakakakilabot na pag-angil. Nagmamadali si Yano sa pagtawag kay Lolo Tino. Dali-daling sinara ng binata ang mga pinto at bintana. Pinatay ang gasera. Nakinig sa ingay ng paligid. Hindi makatiis si Yano. Sumilip sa labas. Tanaw niya ang puno ng morado mula roon. Sa tabi nito ay may gumagapang na aswang. Sa napansin ng binata, hindi lumapit ang nilalang sa puno. Umaaligid lamang. Matagal na nasa ganoong sitwasyon ng nilalang hanggang sa kusa na lamang itong umalis.
Dito lang nakahinga ng maluwag ang maglolo. Lolo, putulin na lang natin talaga yung puno. Ano naman kung magbibigay ng mutya ng saging yung punong yun? Anong mapapala natin? Mas mabuti pang alisin yan para makaiwas sa mga aswang. Wika ni Yano. Nadinig mo si paring Raul. Walang puputulin, Yano. Walang gagalaw sa punong yan. Hindi natin kailangang mag-alala. Dahil kung hindi tayo makikialam, walang mangyayari. Kagaya ngayon may nasaktan ba sa atin? Tugon ni Lolo Tino. Lolo, sa ngayon wala. Paano kung sa susunod meron? Putulin na lang natin. Kesa magsisi pa tayo sa bandang huli. Hindi. Matuto kang sumunod sa mas nakakaalam. May tiwala ako kay paring Raul. Magtiwala ka rin sa kanya. Pag-uusap ng maglolo. Wala nang nagawa si Yano. Ano man ang pangungumbinsi sa matanda, hindi niya napapayag si Lolo Tino. Kinabukasan, nang mautusang magtabas ng damo, nakatitig lamang si Yano sa puno ng morado. Nakausli na ang puso nito. Maliit ngunit handa ng mamukadkad. Napahigpit ang hawak sa karit. Lumapit at isa-isang pinutol ang tuyong dahon. Nang matukso, sinimulang tagain ang puno ngunit pinigilan ni Lolo Tino bago tuluyang bumagsak ang puno. Bahagyang tumagilid. Sermon ang inabot sa matanda. Nagmamadali naman si Lolo Tino sa pagtarak ng kawayan bilang suporta para hindi matumba. Pagsapit naman ng hapon, balak sana ni Yano na tuluyang putulin ang puno. Ngunit pantay sarado na ito ni Lolo Tino. Pinagbawalan siyang lumapit sa bahaging yun. Sunod-sunod ang utos sa pag-ayos ng mga saging sa bangka para makalimutan ng binata ang pakay sa puno. Subalit kahit abala na sa gawain, naiisip pa rin ng binata na itumba ang puno ng morado. Nakatsyempo ito pagsapit ng dilim. Wala si Lolo Tino na mga sandaling yun. Naghatid ng saging sa mga suki. Nagmamadali sa pagputol dahil malapit na ring umulan. Tuwang-tuwa si Yano nang tuluyan itong matumba. Tumalikod na rin ang bumuhos ang ulan. Ngunit siya naman itong natumba. Nang humagupit ang kidlat, tumama sa mismong puno ng saging. Umusok pa pagkatapos. Nilapitan ni Yano. Natulala ng masipat ang maliit na bato sa ibabaw ng kaputol na puno. May kung anong nagtulak sa binata na kunin. Ngunit hindi mahawakan dahil nag-iinit. At nang muling humagupit ang kidlat, nagmamadaling umalis bago tamaan. Kinabukasan, tinanghali ito ng gising. Nagmamadaling pinuntahan ng puno. Naabutan doon si Lolo Tino. Hawak ang maliit na batong hugis puso ng saging. Masama ang tingin ng matanda sa kanya. Talagang matigas ang ulo mo, Yano, ano? 2 matanda na ang nagsabi sa'yo na huwag mong puputulin pero sinuway mo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin sa'yo. Pero saka na siguro kita papagalitan. Buhatin mo ang bangkat ng saging at hihatid sa merkado. Daanan mo ko sa tahanan ni paring Raul. Doon kita hahantayin. Bilisan mo ang pagkilos. Wika ni Lolo Tino. Sinunod ni Yano ang utos na matanda. Matapos sa merkado, dumiretso ito sa bahay ni Mang Raul. Papasok pa lamang, sasabog na ang dibdib sa kaba. Naabutan ang 2 matandang nag-uusap. Nakinig lamang siya hanggang sa sumenyas si Lolo Tino. Pinaliwanag ni Mang Raul ang mutya.
Maraming sinabi tungkol sa bisa, mga kakayahan, at sa mga aling nilalang mas epektibong gamitin. Sa dami ng mga nabanggit, hindi natandaan ni Yano ang lahat. Ang malinaw lamang sa kanya na mga sandaling yun, nagpapagaling ito ng sugat. Tinanggal ang benda sa kamay. Nakita ang sugat na unti-unting naghilom. Kaya magmula ng sandaling yun, nagbago ang pakikitungo nito sa mutya. Matapos naman ang pag-uusap, pinauwi na ito ni Lolo Tino. Pagkalabas ng tahanan, nasipat ni Yano ang isang lalaki sa hindi kalayuan. Kahina-hinala ang pagkilos. Lalapitan sana para magtanong, subalit nagmamadali itong umalis. Bumalik ang binata sa loob para magbigay babala, ngunit pasimpleng sumagot si Mang Raul. Nahayaan na lamang dahil inaasahan na niya ang pagdalaw ng mga aswang. Napabuntong hininga na lamang si Yano. Naguguluhan na sa nangyayari, lalo na sa aswang, at nag-usisa ng makatsyempo. Manong, itong bahay mo ba lapitin ng aswang? Noong araw may naabutan akong umatake sa aso mo. Tapos ngayon naman, may umaaligid. Baka naman nadamay lang kami ni Lolo, ha? Ikaw yata yung may atraso sa mga yun, eh. Wika ni Yano. Iho, may rason kung bakit lapitin ng aswang ang bahay na ito. Ibang usapan naman ang tungkol sa mutya, kaya wag mong isisi sa akin. Mabuti pa siguro subukan mong kausapin ang mutya para malaman natin kung sino sa inyo ng lolo mo ang kaisa nito. Tugon ni Mang Raul. Naguluhan si Yano sa sinabi ng manggagamot. Kunot noong umuwi, tahimik na sumunod kay Lolo Tino. Pagkarating sa tahanan, kagad iniabot na matanda ang mutya sa kanya. Sa palagay ko, hindi para sa akin ang gamit na ito. Masyado na akong matanda. Hindi ko na kakayanin ang responsibilidad. Nakakibat ng pagkakaroon ng tangan. Yano, sa atin ipinagkaloob ang mutya, kaya tayo ang magsisilbi rito. Wika ni Lolo Tino. Hindi na nakapalag si Yano nang magdikta ang matanda. Sinimula ng lahat sa pagsasanay ng pisikal na laban. Tumulong din si Mang Raul. Orasyon at dasal ang itinuro. Noong una naguguluhan pa ang binata kung ano ang nais ipagawa ng mga ito. Ngunit kalaunan, naunawaan din niya ang punto. Sa mga unang buwan, bugbog sarado ang katawan, lalo na ang utak kakas sa ulo ng orasyon at dasal. Umabot pa sa punto na hirap nang bumangon matapos ang walang tigil na pagsasanay. Kalaunan, nang lumipas ang ilang pangbuwan, tuluyang nasanay ang katawan lalo na sa espiritual. Nang handa na sa pakikipaglaban, ipinagkaloob ang mutya. Ang unang ginawa ng binata, pinuntahan ang puno ng morado na pinutol noong araw. Humingi ng tawad sa nagawang kasalanan. Kasabay nito ang pangakong pagsisilbihan ng gamit. Agad-agad, nagsimula ang tungkulin ni Yano. Bilang manunugis nang bumalik sa pananalasa ang mga aswang. Na mga panahong yun, 10 oras nang gisingin ng mutya. Anino ng lalaki sa sagingan ng pumukaw ng pansin. Pinuntahan ito ni Yano. Umatras ito pagkakita sa kanya. Kahit tao lamang ang kaharap, hindi may kakaila ang tinatagong katauhan. Kaya inunahan na ito ng binata. Magandang gabi po, Manong. Anong ginagawa niyo sa sagingan namin? Bibili po ba kayo? Tanong ni Yano.
Oo, napadaan na lang din naman ako. Tumingin na rin. Magkano ba ang isang buweg? Tanong ng lalaki. Depende po sa pakay nyo manong eh. Kung malaki ang sadya nyo rito, malaki din ang kabayaran. Tugon ng binata. Tumigas ang mukha ng lalaki. Hindi inaasahan na mahuhula ang kagad ng binata ang sadya. Subalit taas no pa rin itong nagbanta. Aba, hindi ko inaasahan na makikita ko ang anak ko na wala ng buhay. Balita ko, dito siya huling nagpunta. Baka kilala mo kung sino ang pumaslang. Tanong ng lalaki. Napatitig si Yano. Hindi inaasahan na makikita ang magulang ng binatilyo. Gayunpaman, kinausap ito subalit walang balak makipag-ayos. Galit itong tumalikod at kagaya ng hula ng binata ay bumalik ito sa ganap na anyo. Dali-daling dumiretso sa pagsugod sa kanya. Wala ding tigil sa pagkalmot ang matutulis na kuko. Nanatiling nakatayo si Yano. Hindi natinag sa sunod-sunod na pag-atake ng aswang. Nang maubos ang pasensya, ay siya naman itong gumante. Gamit lamang ang lakas at gabay ng mutya, binalian ng leeg. Nang isa'y amatanda at bumulagtas sa lupa. Sa kabila ng kalagayan, nagawa pa ring tumayo ngunit hindi na hinayaang makatakas. Inapakan ito sa ulo, bumunot ng itak at saka pinugutan. Napalingon nang makita si Mang Raul. Naunang dumalaw sa tahanan nito ang aswang ngunit nakatakas. Kaya napadpad sa tahanan nila Yano. Babala ng matanda, huwag magpapakampante dahil masusundan pa ang mga pagsugod. Duda si Yano sa kilos ni Mang Raul. Para sa kanya, may sarili itong motibo. Bigla na lamang susulpot sa tuwing may matutugis. Gayunpaman, hindi na lamang ito pinansin. Naniniwala pa rin na may dahilan ng matanda. Sa paglipas ng mga araw, sunod-sunod nga ang naging pag-atake ng aswang. Napapatanong si Yano kung bakit nagpapakita ang mga ito. Gayong naisilang na ang mutya ng morado. Dito na rin inamin ni Mang Raul ang buong katotohanan. Ang unang saha ng morado ay pagmamay-ari ng kalahating albularyo at kalahating aswang. Dakilang mamamaslang ng kauring halimaw. Matagal na panahon noong mangyari ang sigalot sa pagitan ng albularyo at aswang. At ang sino mang makakuha ng saha, tinutugis ng aswang sa layo na mapigilan ang pagsilang ng mutya. Naitanong ng binata kung meron din bang tinatagong saha ang matanda. Tumango ito bilang pagsagot. Pero matagal nang naidispatcha ang saha dahil hindi nagbunga. Gayunpaman, pabalik-balik pa rin ang aswang sa tahanan. Kung minsan, tinuturo ko yung sagingan nyo para makatakas sa kanila. Pasensya na yan, no ha? Pag-amin ni Mang Raul, napatango na lamang ang binata. Ni hindi ito nagtanim ng galit sa matanda. Sa kabila ng pag-amin, nauunawaan niya ang totoong dahilan. Lumipas ang linggo na payapa. Subalit pagkabiluga ng buwan, kaliwat kanan ang pagsulpot ng mga aswang. Hanggang sa napuruhan na si Lolo Tino, na unang sinugod. Sumaklolo si Mang Raul. Nagbato ng mga orasyon at langis. Habang ang binata naman ay harap-harapang nakikipaglaban. Mabuti na lamang mabababang uri at mabilis na itumba.
Malubha ang kalagayan, ngunit nagawa pa ring gumapang palayo. Sinundan, bumulagta ito pagdating sa kakahuyan. Si Mang Raul na ang nagligpit ng mga bangkay. Sa kalagitnaan ng paghukay, napansin ni Yano ang kakaibang ihip ng hangin. Hindi nagtagal, nagsuka ng dugo si Mang Raul. Hindi umubra ang mga pangontrang orasyon. Dali-daling humandusay at nang suriin, may malaki pala itong sugat sa likod. Sariwang-sariwa, bakas ng kalmot. Ilang sandali pa bumungad ang isang matandang lalaki. Ikaw pala ang nakakuha ng huling mutya. Nakakagulat dahil bata ka pa. Matanda kasi ang nakakuha ng naunang dalawa. Para alam mo, ako mismo ang pumatay sa mga yon. Ikaw ba? Handa ka nang mamatay sa mga kamay ko. Wika ng matanda. Pwede ba, Manong? Huwag ka nga magsalita ng tapos. Sino ka ba para manakot? Tugon ni Yano. Tumawa ng malakas ang matandang lalaki. Nagulat na lamang si Yano nang bigla itong nawala. Pagkalingon, sinalubong siya ng kalmot. Hindi inaasahan ang lakas kaya tumilapon. Pagkabangon ng binata, sumalubong namang kagad ang walang tigil na pagsugod. Hindi nakabuelo ang binata. Masyadong mabilis ang kalaban. Panay lamang salo ng mga pag-atake. Hanggang sa napadura ng dugo nang maramdaman ng pinsala. Huminto saglit ang lalaki. Humalakhak habang nakatitig kay Yano. Wala kang pinagkaiba sa mga nauna. Mga mahihina. Ganyan din sila. Kunwari naglalakas-lakasan. Yun pala hindi marunong gumamit ng mutya. Hindi ko tuloy maintindihan kung bakit may hina pang nabibigyan. Wika ng matandang lalaki. Bakit? Paano ba yung tamang paggamit ng mutya? Total masyado ka nagmamagaling. Sabihin mo nga sa akin. Tanong ni Yano. Muling tumawa ang matandang lalaki. Dali-daling sumugod ngunit sa pagkakataong ito, natatandaan na ni Yano ang bawat galaw niya. Mabilis na umikot at sinaksak. Nagulat yung matandang lalaki. Gayunpaman, mabilis pa rin nakaganti. Tumilapon ang binata matapos magtamo ng sugat sa dibdib. Nahirapan ito sa paghinga. Nagmarcha palapit ang aswang ngunit natigilan nang makontra ng orasyon ni Mang Raul. Nanigas na ito sa kinatatayuan, ngunit madali pa rin nakabawi. Tumilapon si Mang Raul. Sinalo naman ito ni Yano bago mapuruhan sa mga bato. Dito na nag-usap ang dalawa. Sabay na aatake para mapabilis ang pagbagsak ng kalaban. Muling nag-usal ng orasyon si Mang Raul. Samantalang si Yano naman ang makikipagbakbakan. Sinigurado ni Mang Raul na makokontrol ang espiritual ng nilalang. Habang ang binata naman, sinikap na mapinsala ang pisikal na katawan. Ngunit sa kabila ng pagtutulungan, bigo pa rin silang mapatumba ang kalaban. Gabunan pala ang isang ito, kaya mahirap patayin. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Mahahanap din natin ang kahinaan ng isang yan. Sumugod ka lang at ako nang bahalang magritual. Wika ni Mang Raul. Muling sumugod ang binata. Sa puntong ito,
Binilisan ang galaw hanggang sa nagagawang sabayan ang kilos ng kalaban. Ginamit ni Yano ang punyal na iniabot sa kanya ni Mang Raul. At nang dumaplis ang katawan, mapapansin ang lihim na pagdaing ng halimaw. Hanggang sa sumenyas sa matanda na itaas pa ang depensa upang makalaban ng husto. Ibinaling ni Mang Raul ang orasyon. Si Yano ang kinargahan. Sa puntong ito nahigitan ng binata ang kalaban. Dumoble ang lakas dahilan para unti-unting maitumba ang aswang. At nang makabuelong mabuti, direkta sa puso ang pagsaksak. Tumigil lamang si Yano nang tuluyang malagutan ito ng paghinga. Hingal na tumabi si Yano. Patuloy naman sa pag-oorasyon si Mang Raul upang masigurado ang katapusan ng aswang. Sa pagkakatanda ni Mang Raul, ito ang pinuno ng aswang na tumutugis sa nakakakuha ng saha ng morado. Nakainkwentro noon, ngunit dahil hindi nagsilang ng mutya ang saha niya, pinalampas ito. Itinabi nila ang bangkay ng gabunan sa iba pang mga napaslang. Sa wakas, makakapagpahinga na rin tayo. Ang pinuno ng aswang na mismo ang pinatay natin, kaya sigurado ako na hindi na ito masusundan. Wika ni Mang Raul. Sigurado po ba kayo, Manong? Baka mamaya may lilitaw na mas malakas pa dyan, ha? Ang hirap nang itumba ng isang yan. Ang tigas ng balat eh. Mabuti na lang marunong kayo sa mga orasyon. Tugon ni Yano. Hindi ako. Ang mga mutya nating kamo. Mutya ng saging at mutya ng morado. Pinagsanib ko ang puwersa ng dalawa at nilapat sa'yo kaya natalo mo ang kalaban. Bakit mo tinawag pang mutya ng morado? Parehas namang saging yung mutya natin ah. Mainam na yung ganon. Dahil sa puno ng morado nagmula ang sayo, may kaibahan man ang lakas. Pero pare-pareho lang ang layunin. Ang talunin ang sino mang magtatangka. Wika ni Mang Raul. Kagaya ng sinabi ng matanda, hindi na muling nasundan ng pagsalakay. Namangha din ang binata sa taglay ng mutya dahil sa kabila ng malubhang sugat ng matanda, unti-unti itong naghilom at nanumbalik ang lakas makalipas lamang ang ilang araw. Habang siya naman, walang maramdamang pinsala matapos ang matinding bakbakan. Nang balikan ni Yano ang puno ng morado, tuluyang natuyo maging ang mga saha. Ito ang huling puno na magbibigay ng mutya. Sa pagtatapos ng kalbaryo sa pakikipaglaban sa mga aswang, tuloy pa rin ang ginampan ng papel ni Yano. Sumasama ito kay Mang Raul kapag may pambibiktima ng aswang sa lugar man o sa karatig bayan. At nang tumagal, nasanay na lamang din ang binata at mas nalinang ang kakayahan. Kung dati ay may katagalan bago mapuksa ang kalaban, ngayon ay tatagal na lamang ng ilang minuto. Lahat ng yun dahil sa gabay ng mutya at sa walang sawa na pagpapaalala ni Mang Raul. Sa paglipas ng panahon, ang mga aswang na mismo ang nagtanda. Kapag naramdaman na nila ang mutya ni Yano, sila na ang kagad iiwas. Nang minsang madinig ang pag-uusap ng mga ito, na lamang natatakot na ito sa tanga ng binata. Ang iba ay kagad sumusuko at nagbibigay galang imbes na sumugod. Sa pagdaan ng mga taon, kinilala si Yano bilang dakilang manunugis. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Fatima.
Walang eksaktong taon. Probinsya ng Siquijor. Kasalukuyang problemado ang inang si Fatima. 2 buwan na ang nakalilipas magmula nang hindi na umuwi ang asawa at anak sa tahanan. Ang mas mabigat, nakikita ang mga ito sa kabilang barangay kasama ang isang matandang babae. Napakatanda na nito para sa asawa dahil mukha ng 90 ang kirida. May mga nagsasabi na nagayuma, samantalang ang iba naman idinidiin na aswang ang matanda. Dahil dito kung saan-saan ang manggagamot lumapit ang ginang. Minsan nang may nagtangkang tumulong sa kanya. Ngunit mas napalala pa ang sitwasyon dahil pati ang anak ay pilit na siyang itinataboy. Napakahirap ng sitwasyon. Sa katunayan halos palagi na lamang walang tulog sa kakaisip kung paano mababawi ang mag-ama. Sinubukan na ring pumunta sa tahanan ng matanda, ngunit hindi ito basta-basta makapasok sa hindi malamang dahilan. Kapag malapit na sa pinto ng tahanan, palaging nakakaramdam ng sobrang sakit ng tiyan, kaya kagad na lamang itong umuuwi ng tahanan. Ang lahat ay nangyari ng isang araw. Habang kumakain ng hapunan si Fatima at ang anak, biglang umuwi ng tahanan ang asawa na lasing na lasing. Hinayaan na lamang ito ng ginang na matulog sa upuan at kinaumagahan. Pagkagising, walang ano-ano'y bigla na lamang sinapak. Nagalit naman ang ginang at sumigaw kung ano ba ang problema nito. Ni hindi naman sumagot pa ang asawa. Diretso na lamang umalis ng tahanan. At magmula nga ng araw na yon, hindi na muli pang umuwi ang mister. Isang araw, nakasalubong ito ng ginang ngunit hindi na siya nakilala pa. Pero ang nakakapagtaka, dahil nagagawa pa nitong yakapin ang anak. Hanggang sa isang araw, may nagbalita na lamang sa kanya na kinakasama na nito ang matandang babae sa kabilang barangay. Noong maglakas loob naman ang ginang na ipagamot ang mister sa isang albularyo. Siguro, hindi pa buo ang karunungan ng gumamot kaya imbes na bumalik sa dati, napasama pa dahil pati ang anak ay kusang hinanap ang ama at kagaya nito. Paglipas lamang ng ilang araw, hindi na din siya kilala. Halos mabaliw ang ginang dahil sa isang iglap. Nawala ang 2 pinakamamahal niya sa buhay. Dagdag pa nito, lahat naman ay ginagawa niya para sa pamilya. At ni isang beses, hindi nito nagawang pabayaan ang problema nilang mag-asawa. Ramdam naman ni Fatima na mahal siya ng asawa. Kaya labis na lamang ang pagtataka nang biglang magbago ang pakikitungo nito. Ngunit sa kabila ng lahat, mahirap man ngunit patuloy lamang sa paghahanap ng paraan ng ginang. Hanggang sa isang araw, may nakapagbalita na may bagong dating na albularyo sa lugar. Hindi naman nagdalawang isip pa si Fatima na puntahan ito. Umaasa na maaaring ito na ang maging susi sa pagbabalik ng mag-ama. Kagad itong pumunta sa tahanan ng manggagamot. Pagkarating, pinapasok at nilahad naman ang problema. May isang orasyon na hindi kinakailangan ng dasal ang binigay nito kay Fatima at siya lamang ang gagawa. Kaya matapos na mailahad ang lahat ng kakailanganin at paraan, nagpasalamat ang ginang at umuwi na ng tahanan para humanap ng mga gagamitin. Bago pa man makarating ng tahanan, pumunta muna ng simbahan at bumili ng kandila. 10 itim at 10 kulay kayong manggi.
Matapos ay dumaan sa isang kapitbahay. Humingi naman ng 2 dahon ng oregano. Dahil 3:00 pa lamang ay nasa tahanan na ito, minabuti niyang gawin na mismo sa araw na yon ng orasyon. Dahil ayon sa albularyo, kailangan itong gawin ng 6:00 ng gabi. Hinuli nito ang nag-iisang alagang manok at nag-antay na lamang na sumapit ang 6:00. Pagkarating ng tamang oras, pinugutan na niya ng ulo ang manok at bawat patak ng dugo ay pinalibot sa buong tahanan. Itinirik na din niya ang mga kandila na nakaposisyon sa salitang kulay itim at kayumanggi. Ibinilog ito at siniguradong kakasya sa loob. Hinugot sa bulsa ang 2 dahon ng oregano at naupo sa loob ng bilog. Dahan-dahang pinataka ng kandila ang dahon ng 3 beses. Halos nanginginig na si Fatima dahil kapag lumampas sa 3, buhay niya ang mababawasan. Nahiga ito at inibabaw sa nakapikit na mga mata ang 2 oregano. Sa puntong yun, kinakailangan niyang makatulog. Ngunit nahirapan si Fatima dahil sa kung ano-ano ang pumapasok sa isipan. Kaya pilit niyang kinalma ang sarili hanggang sa tuluyang nakatulog. Ayon sa albularyo, para malaman kung epektibo ang naging ritual, kailangan maabutan nito na hindi nalusaw ang mga kandila. Umaga na nang magising ang ginang at nanlaki ang mga mata nang makitang lusaw lahat ng kandila. Dahil dito, kagad itong napatakbo sa tahanan ng albularyo. Nakita niyang nagwawalis ito ng bakuran, kaya kagad siyang lumapit. Habang naghahabol ng hininga, pilit nitong tinatanong kung bakit nalusaw ang mga kandila. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Hindi natin nagawang labanan ng nilalang na may gawa ng gayuma. Nakakasigurado ko na mas mataas ang karunungan nito kesa sa akin. Maaring isang tao o kaya naman mas malaki ang tsansa na isa itong kampo ng kadiliman. Sa puntong ito, marami man akong nalalaman sa panggagamot, ngunit hindi ko may tatanggi na mas malakas talaga ang may gawa nito sa asawa at anak mo. Pagpapaliwanag ng albularyo, napaluha na lamang ang ginang dahil sa pagod na itong maghanap ng solusyon at hindi na rin alam kung ano pa ang pwedeng magawa para mabawi ang mag-ama o kahit ang anak na lamang. Walang ano-ano napatanong ito kung ano ang pwedeng makatalo sa nilalang. Tumugon naman ang manggagamot. Ang tanging paraan para manalo ay ang mataas at kumpletong karunungan kesa sa kalaban. Sa hindi malamang dahilan, biglang sinabi ng ginang na siya mismo ang mag-aaral para malabanan ito. Natawa naman ang matanda nung una. Pinauwi na muna ang ginang para makapag-isip. Pagkarating sa tahanan, ramdam nito sa buong katawan ang pagnanais na mapag-aralan ang sinasabi ng albularyo. Sa buong maghapon, wala na itong ibang inisip kundi kalabanin ang nilalang na kumuha sa mag-ama. Kinaumagahan, bumalik ito sa albularyo para ipakitang desidido na sa naging pasya. Matagal ang naging pag-uusap ng dalawa dahil sa nilahad ng albularyo ang lahat ng pwedeng mangyari sa pag-aaral para maging isang manggagamot. Lahat ng iyon ay buong pusong tinanggap ni Fatima. At dahil dito, nakumbinsi na din ng matanda. Maagang umuwi ang ginang para makapaghanda sa paglisan sa lugar kinabukasan. Ayon sa albularyo, dahil sa napakataas ng gusto nitong abutin sa larangan ng panggagamot, kinakailangan niya ng tulong ng dalubhas ang albularyo
na matatagpuan pa sa Karatig probinsya. Nang sumunod na araw, naglakbay na ang dalawa papunta sa sinasabing dalubhasang albularyo. At kahit dalawang matandang lalaki ang kasama, naging komportable naman si Fatima dahil parang anak ang pagtrato ng mga ito sa kanya. 2 taon ang iginugol nito sa pag-aaral. Paulit-ulit itong pinapaalalahanan ng maestro na karanasan ang naghuhulma upang mas maging magaling na manggagamot. Nakatatak ito sa isipan ng ginang, ngunit iba talaga ang dedikasyong pinapamalas nito. Natutuwa ang dalawang matanda sa pagsisikap nito dahil sa loob ng mahabang panahon, naging disiplinado si Fatima at madali ding nakakabisado ang mga inaaral. Pagsapit naman ng takdang oras, nakakaharapin na ang nilalang. Kasama nitong bumalik sa lugarang albularyo at sa pagkakataong yun, doble na ang lakas ng loob na meron si Fatima. Pagka-uwi sa tahanan, natulala ito dahil napakatagal na at napakadami nang nangyari. Ngunit hindi pa din nakakabalik sa dati na puro halakhak ng mag-ama ang madidinig. Isang gabi, pumunta ang ginang sa kabilang barangay kung saan naninirahan ang mag-ama kasama ang nilalang. Nang makarating sa tahanan nito, walang ano-ano'y itinulak ang pinto at sa pagkakataong yun, nakapasok na ang ginang dahil sa tanga nitong mga agimat sa katawan. Ngunit wala na itong naabutan sa loob. Naglibot-libot lamang ito hanggang sa naramdaman ang mabigat na presensya. Napalingon ito at nakita ang matandang babae. Nanlilisik ang mga mapupulang mga mata. At dahil ito na ang pinakahihintay na pagkakataon ni Fatima, nagbanggit ito ng mga usal, hinawakan ang isang mutya na nakasabit sa leeg at inumpisahan ang orasyon. Umatungal naman ng napakalakas ang nilalang at tumakbo palabas ng tahanan. Sa sobrang galit, sinundan ito ng ginang para tuluyang patayin. Sa pagtakbo, nakasalubong niya ang mag-ama. Dito napahinto ang ginang at biglang tumulo ang luha. Nang akmang yayakapin sana ang anak, naramdaman niyang hindi na normal na tao ang binata. Kaya naman tinitigan na lamang ito. Bigla namang sumugod ang tatay at nagtangkang ibaon ang mga kuko sa dibdib ng ginang. Ngunit hindi tuluyang nakalapit dahil sa mga pangontra nito. Hindi na nagawa pang gumamit ng anumang orasyon dahil napakalambot ng puso niya pagdating sa pamilya. Hindi na nakakilala pa ang asawa, kaya umatake muli ito at napatumba ang ginang. Sa puntong yun, batid niya na malakas ang puwersang tanga ng asawa. Kaya naman lakas loob niyang inumpisahan ng pag-oorasyon at kagaya ng sa matandang babae, biglang umatungal at tumakbo papalayo. Naiwan sa harapan ng anak na nakatitig sa kawalan. May dasal na binanggit ang ginang, dahilan kung bakit nawalan ito ng malay. Sinamantalayo ng ina para buhatin ang anak at mabilis na maglakad pauwi ng tahanan. Pinaupo niya ang binata sa bakuran. Inumpisahan ang orasyon sa pagbawi sa kaluluwa. Tumagal ng 2 oras ang gamutan at nang matapos, nagising ang anak at may niluwang itim na likido na parang galing sa kanal. Dito niya napag-alaman na namarkahan na ito ng nilalang bilang magmamana sa lahi kung sakaling mamatay. Ilang minuto lang ay umiyak ang binata na parang bagong silang na sanggol. Niyakap ang ina at kinausap. Sa pagkakataong yun,
alam niyang nakabalik na ang kaluluwa ng binata dahil nakilala na siya at dito silang namuhay ng normal na magkasama. Lumipas ang ilang buwan, wala nang naging balita pa sa asawa at sa nilalang. May mga nakapagsabi na bigla na itong naglaho sa lugar. Hindi na nag-abala pa ang ginang na hanapin ang asawa. Dahil batid niya na tuluyan ng umanib sa lahi ng nilalang. Samantala sa tulong ng anak, nakapagtayo ito sa tahanan ng isang kwarto na pinagdadausan ng panggagamot. Hindi nagtagal, naging isang sikat na manggagamot si Fatima dahil sa lahat ng pasyente nitong napapagaling. May mga nagsasabi na isa ng dalubhasang manggagamot si Fatima. Napapangiti na lamang ito dahil lingid sa kaalaman ng lahat ang pinagdaanan bago pa man makarating sa ganitong uri ng pamumuhay. Dahil isa itong babae, hindi mawala sa lipunan ang mga pangungutya na peke lamang ito dahil lalaki lamang ang nagiging albularyo. Ngunit hindi ito naging hadlang sa layunin ng ginang na makagamot. Ayon dito, siguro ang naging karanasan ay paraan ng itaas para mahanap ang totoong misyon sa buhay. Alam niya sa sarili na marami pa ang pagdadaanan bilang manggagamot. Ngunit hindi nito magagawang makalimutan nang minsang mawala ng asawa at anak dahil sa aswang na mangkukulam. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.